Kalusugan at pag-iwas sa sakit at pati nakabubuhay na pasahod. Ang mga yan ang nangunguna sa mga inaalala ng mga Pilipino batay sa survey na isinagawa ng Okta Research. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa labas ng isang government hospital, nakilala namin si Mike Ramo. 2 buwan nang nasa ospital ang kanyang amang diabetic na inoperahan sa paa. Libre o zero billing naman daw ang ospital, pero umaabot pa rin ng 5,000 pesos ang gastusin kada linggo. Yung gastos po ng family po namin, yung sa kagaya po yung sa pagkain po namin, tas yung pag bumibili po ng ibang gamot ni Papa, like yung sa dugo. Kailangan daw po kasi na bago daw po maoperahan, sasalinan daw po muna ng dugo. Ang hipag naman ni Mary Jane Capio, nakakonfine din ng libre sa ospital para sa iniindang stage 4 cancer. Sa iba pang gastusin, gaya ng pambili ng gamot at bag ng dugo, sinubukan daw nilang lumapit sa ilang politiko. Pagod lang kami, pila, puyat, gutom. Wala kami nakuha pinasa, tatawagan daw kami. Hanggang ngayon, wala. Hindi na bago ang alalahanin ng mga Pilipino sa kalusugan. Ang pananatiling malusog at pag-iwas sa karamdaman ang nangunguna sa top 5 urgent personal concern ng mga Pinoy, batay sa survey ng Okta Research nitong 4th quarter o huling 3 buwan ng 2025. Sumunod ang makatapos ng pag-aaral o makapagpaaral ng mga anak, sapat na pagkain araw-araw, matatag at maayos na kita at pagnanais na hindi mabiktima ng krimen. Ayon sa Okta Research, mainam na palawakin pa ang benepisyong medikal at matiyak na nararating nito ang lahat ng bahagi ng bansa. Ang hangaring maiwasan ang pagkakasakit ay hindi usaping medical lang. May kinalaman ito sa gastos, sa gamutan, access sa serbisyong pangkalusugan at araw-araw na seguridad ng pamilya. Sa consistent sa mga nakaraan na survey, kaya hindi ito panandali ang takot, kundi pangmatagalan na alalahanin. Tanggap naman ng DOH ang resulta ng survey na anilay magandang resulta ng pinalawak na mga programa ng gobyerno. Nung nalaman nila na sa utos ng Pangulo ay libre na ang kanilang pagpapagamot sa basic accommodation ng DOH hospitals, abay tumaas yung bilang na nagpapakonsulta. Ayon sa DOH, palalawakin pa nila ang zero billing at mga programa ng PhilHealth. Si Tristan de la Cruz naman, bukod sa kalusugan, pangunahing alalahanin daw ang pag-aaral ng kanyang 3 anak at kung paano mapagkakasya ang kita niya bilang driver. Yung may pababain yung mga bilihin, number 1 na yan sa mga gastusin regarding sa mga pagkain. Mahirap sa mahirap kasi siyempre hindi ganun kalakihan ng mga sinasahod ng bawat padre pati pamilya. Sa parehong pag-aaral ng Okta Research, sahod o sweldo ang numero 1 sa mga isyong dapat daw tugunan ng gobyerno. Sunod ang pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, sapat na supply ng pagkain, pagsugpo sa korupsyon sa gobyerno at libreng edukasyon. These issues constitute the same top 5 issues that we saw noong 3rd quarter. So, anong ini-indicate nito? Actually, hindi lang sa 3rd quarter, pa 2nd quarter. Ang ini-indicate nito may stability in household core concerns. Clear na dapat may response po ang gobyerno natin to these issues. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras.